Magandang gabi po mga kapatid. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa gabing ito sapagkat tayo po ay pinagkalooban niya ng pagkakataon muli para magkasama-sama upang purihin siya, pag-aralan ng kanyang salita at magpanalangin sa bawat isa. Welcome po sa huling Miyerkules ng January 2024. Bukas po ay February na. Tayo ay nasa ikalawang buwan na ng bagong taon na ito. So, kumusta po ang first month ng ating pong taon? Marahil ang ilan sa atin ay patuloy na nararanasan ang mga pagpapala na buhat po sa ating Diyos. Ang ilan po sa atin ay numaranas na ng mga pagsubok. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pakikiramay sa amin pong family, lalo na sa family ni Sister Aleli, sapagkat last week nga po ay pumanaw na yung kanyang panganay na kapatid. At muli nagpapasalamat kami sa inyong prayers, sa inyong encouragements, at sa inyong pong financial help. Nawa ay patuloy na pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa gabing ito, nagpapasalamat tayo sa patuloy na buhay na pinagkakaloob niya, kalakasan at kalusugan po ng ating pong mga katawan. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon ulit na ating pong mapag-aralan ang kanya pong salita. Kaya buksan na po natin ang ating mga Bibles sa John chapter 17 verse 1. John 17 verse 1, ang sabi dito, "After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, 'Father, the time has come, glorify your Son, that your Son may glorify you.'" Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa oras na ito na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat po sa kalayaan, sa kalakasan at kalusugan na meron kami sa oras na ito upang malaya namin na amin pong pagbulay-bulayan ang inyo pong salita. Salamat sa inyong lingkod, salamat sa kalakasan, sa karunungan na inyo pong ipinagkakaloob sa Kanya. Dalayan ko po, Panginoon, sa gabing ito, muli ay inyo pong puspusin ng banal na Espiritu ang Kanyang mga labi, maging ang mga makikinig, Panginoon, upang ang mga salita mo naming maririnig ngayon ay tunay po na magbigay sa amin ng kaaliwan, kalakasan, at katatagan ng amin pong pananampalataya. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang death penalty po dito sa Pilipinas ay nagsimula pa noong panahon ng Kastila. Nung tayo po ay nasakop ng Kastila noon pong 1521. At ang ilan po sa mga kilalang tao na nahatulan ng death penalty, or firing squad, or garote, ng mga Spanish noon pong 1800s ay yung ating pong pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, at yun pong tatlong pari, si Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora, o yung kilala natin na Gumbursa. Okay? Sila po ay hinatulan ng kamatayan dahil sa kanilang paglaban sa Spanish government na siyang sumakop po sa ating bansa. At noon pong 1946, noon pong binigyan tayo ng independence ng Amerika from Japanese regime, ay inintroduce naman po ng mga Americans yung pong electric chair or silya elektrika na paraan kung paano i-execute yung death penalty. At noon pong June 24, 2006, nung panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo, ay nagkaroon po ng Republic Act 9346 na ina-abolish na po nito ang death penalty. Kung sino man ang magkaroon ng pagkakasala or guilty sa isang matinding pagkakasala, ay ang parusa na ipinalit ay habang buhay na lang na pagkakakulong. At alam niyo po, sa mga pelikula noon na tinatalakay ang death penalty, ay meron po akong napansin, bago sila bitayin, ay binibigyan po sila ng pagkakataon na magkaroon ng huling kahilingan, last wish. Yung iba
ay pinapakain ng masarap, no? Yung iba ay gustong makausap muna yung kanilang mga mahal sa buhay, makapagpaalam marahil, no? Ang hindi lang pwedeng i-grant na wish noon ay paglaya, no? Although maraming nananalangin na bigyan sila ng pardon, no, or amnesty ng presidente. Okay? Pero yun nga po, no, laging may last wish yung pong bibitayin. Ngayong gabi mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa huling gabi ng Panginoong Hesukristo. No po? Huling gabi bago siya mamatay, no? Huling gabi bago siya hulihin, bago siya pahirapan, no? At yun nga, eventually bago po siya mamatay. At meron po siyang prayer, no po? At kung babasahin po natin itong prayer na ito ang pinakamahabang recorded na panalangin ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, kung babasahin natin ang panalangin ito, ay mapapansin po natin, no po, ang kanyang panalangin sa Diyos Ama ay hindi yung siya ay makaiwas, no? Hindi yung siya ay bigyan ng kalakasan, no, na ma-overcome or malusutan itong tiyak na kamatayan na kanyang kinakaharap. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Kung ano ang kanyang ipinanalangin sa Panginoon, no, sa kanyang Ama, nung huling gabi, bago po siya mamatay. Kaya pinamagatan ko po ang ating pong mensahe ngayong gabi, Jesus prayed for glory. Jesus prayed for glory. Ang Panginoong Hesukristo po ay nanalangin ng kalwalhatian. Kung titingnan po natin itong mga talata na atin pong binasa kanina, gaya ng sabi ko po, ito ang pinakamahabang prayer niya. At kung mapapansin din natin, ito pong John chapter 17, verses 1 to 5, itong panalangin ito ay tumutukoy po para sa kanya. Kumbaga, he prayed for himself. At katulad po ng title ng ating message, he prayed for glory, no? Pinanalangin niya na siya ay luwalhatiin, no? Bigyan ng kaluwalhatian ng Ama para mabigyan niya rin ng kaluwalhatian ang Diyos Ama. Okay? So, sa isang tao na malapit na ang mamatay, no? Nakakapagtaka, no po, na ito po ang kanyang pinanalangin, no? To give glory to God and to give glory to Him, no? Marahil tayong mga tao, iba ang ating ipapanalangin, di ba? Kung tayo ay may karamdaman at binigyan tayo ng taning, no po, sigurado ako gabi-gabi ang papanalangin natin ay kagalingan, di po ba? Or kung halimbawang tayo ay bibitayin, ano, ang prayer natin, nawa tayo ay bigyan ng amnesty, no, or kapatawaran, tayo ay palayain. Di po ba? Yan ang ating magiging prayer. Pero iba ang prayer ng Panginoong Hesukristo. Meron pong tatlong dahilan bakit ito ang kanyang ipinanalangin nung huling gabi bago po siya mamatay. Ang una po, makikita natin, kung babalikan natin ang verse 1 ng chapter 17, ang sabi dito, after Jesus said, he looked toward heaven and prayed, Father, the time has come. Okay? So dito natin makikita, no? Bakit nanalangin ang Panginoon ng kaluwalhatian. Okay? Ang unang dahilan is to recognize the time, no? Para kilalanin, no, yung oras na yun, no? Para tanggapin niya, no, na yung oras na yun ang tamang oras para mangyari ang mga mangyayari sa susunod na mga oras sa kanya. Para i-acknowledge, ano po, na yun talaga ang dahilan bakit siya dumating dito sa lupa, no? Para siya ay mamatay, no? Para isakripisyo niya yung kanyang buhay para maligtas kayo at ako. Para iligtas tayong mga tao buhat sa ating pong mga kasalanan, no? At bigyan tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay sasampalataya sa kanyang ginawa. So sinabi niya, no, na this is the time. Okay? Or the time has come. Dumating na, no, ang takdang oras. Kung babasahin po natin, ano po, ang Book of John, ito pong Gospel of John, meron po dito na ilang mga talata
na kung saan sinabi ng Panginoong Hesus, it's not yet my time. Okay? Ang sabi po sa John chapter 2, verse 4, ito po yung unang himala ng Panginoong Hesukristo noong naubusan sila ng alak, no? At sinabihan siya ng kanyang nanay, no? Si Mama Mary, na wala ng alak. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." Okay? Hindi pa ito ang tamang panahon. And later on, makikita natin kung ano yun. Kung ano yung tamang panahon na yun, no, na binabanggit dito ng Panginoong Hesukristo. Pero sabi niya, it's not yet the right time. And then, ang sabi po sa John 7, verse 6, "Therefore Jesus told them, the right time for me has not yet come. For you, any time is right." Ito po yung pagpunta nila sa Feast of Tabernacles na sinabihan siya ng kanyang mga kapatid na ipakita mo, no? Ipakita mo kung sino at ano ka, no? Pero anong sabi ng Panginoong Hesukristo? The right time for me has not yet come, no? Hindi pa ito yung tamang oras para makilala ako ng mga tao. And then, ang sabi pa niya sa John chapter 7, verse 30, "And this they tried to seize him, but no one laid a hand on him, because his time had not yet come." So dito, nagalit yung mga tao na kung saan siya ay nag-preach, no? At sinabi niya na kung saan siya galing at kung sino ang nagsugo sa kanya, no? Pero walang makahuli sa kanya, no? Walang makahawak sa kanya sapagkat hindi pa yun ang tamang oras. Okay? And then sa John chapter 8, verse 20, "He spoke these words while teaching in the temple area, near the place where the offerings were put. Yet no one seized him, because his time had not yet come." So dito po makikita natin sa mga talatang ito na bago dumating sa puntong ito, no, na mamamatay na ang Panginoong Hesukristo, no po, yung mga himala, yung mga teachings na kanya pong mga itinuro, no, yung mga himala na kanyang mga ipinakita, at nung parabang gusto ng mga tao na siya ay itaas na, no, kumbaga ay parangalan na, or yung iba naman na nagagalit sa kanya ay hulihin na siya, walang makagalaw, walang makagawa noon, because it's not yet time, no? Hindi pa yun ang nakatakdang panahon. Hindi pa yun ang oras, no? Hindi pa yun yung plano ng Diyos na mangyari yun. Pero dito, no po, sa John chapter 17 verse 1, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Now it is the time." Mga kapatid, ngayong gabi, napakahalaga na makita po natin ang sinabing ito ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, the time has come. Na ang ibig pong sabihin ito, no po, lahat ng ginawa niya, no, lahat ng mga sinabi niya, lahat ng mga na-meet niya ng mga tao, ito po ay according sa plano ng Diyos. No po? Kaya, hindi mangyari yung mga gustong mangyari ng mga tao noon, sapagkat hindi pa yun yung oras, no? Hindi pa yun yung plano ng Diyos na mangyari yun. Okay? Kumbaga, ang Diyos po sa buhay po natin ay may plano din. Lahat ay may timing. At napakahirap pagka inunahan natin ang Panginoon or pinigilan natin ang timing ng Panginoon. Dito po, kung hinayaan ng Panginoong Hesukristo na siya ay itaas na, no? Kung hinayaan ng Panginoong Hesukristo na siya ay hulihin na, ay hindi siya namatay sa krus, no? Hindi po tayo nabigyan ng kaligtasan. At salamat sa Panginoon sapagkat hindi natin siya kayang unahan at hindi natin kayang pigilan ang kanyang plano po sa buhay natin. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11, "He made everything beautiful in its time." Okay? So, ang lahat ng bagay ay may timing. At ang sabi pa po ni Haring David sa Psalm 31, verse 15, "My times are in your hands. Deliver me from my enemies and from those who pursue me." Ang sabi niya, my times are in your hands. Okay? So mga kapatid, ngayong gabi, gusto ko pong makita natin
na ang oras po natin, no, ang plano ng Diyos sa buhay po natin ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya dapat pagtiwalaan po natin siya. Na sa panahon na tayo po'y dumadaan sa marami nga pong pagsubok, maraming problema, nawa ay huwag po tayong panghinaan ng loob sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil katulad po ng nangyaring ito, no? Imagine ang Panginoong Hesukristo, dadaan siya sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Okay? Siya po ay papahirapan, no? Siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Ngunit salamat sa Diyos, after 3 days siya nabuhay na mag-uli, na ang ibig sabihin, pinagtagumpayan na niya, no? Yung kapangyarihan ng kasalanan, yung kapangyarihan ng kamatayan, na pagka tayo sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, tayo rin po ay magtatagumpay sa kamatayan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa buhay pong ito, napaka-importante ng timing. Di po ba? Pagka ikaw ay wala sa timing, kalimitan, palpak ang atin pong ginagawa. Di po ba? Kung tayo po ay nauuna o laging nahuhuli sa oras, ay hindi rin po maganda ang nangyayari. Tingnan po natin itong mga pictures na to. Ano po ang inyong masasabi dyan? Isa lang po ang pwede natin sabihin yan. Perfect yung timing. At pag perfect ang timing, ang ganda, di po ba? Ganun din po mga kapatid. Sa buhay po natin, kung iintayin parati natin ang timing, ang perfect timing ng Panginoon, ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 3, the Lord will make everything beautiful in its time. So mga kapatid, ngayong gabi, ano po ang inyong pong mga matagal ng pinapanalangin? Naiinip na po ba kayo? Gusto niyo na bang unahan ang Panginoon? Or marahil, sinagot ka na ng Panginoon, kaya lang, ayaw mong gawin yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Dinidelay mo or marami kang mga excuses or mga alibis sa pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid, once na ipakita sa atin ng Panginoon yung kanyang sagot, yung kanyang plano sa atin, nawa, wag natin itong ipagpaliban. Katulad ng ginawa ng Panginoong Kristo, this is the right time. No? Hindi niya pinag-pray na, pwede bang next week ko na lang ito gawin? No? Or hindi niya pinag-pray na, pwede bang sa ibang paraan na lang ako mamamatay? Ginawa niya kung ano yung kanilang pinagplanuhan. Kung ano ang plano ng Diyos Ama. No? Ang sabi dito sa verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Okay? So, nasabi ng Panginoong Kristo, no, ginawa ko lahat, no, yung ipinapagawa mo sa akin. Kaya, nawa ganyan din po maging panalangin natin ngayong gabi, that we will do everything that God wants us to do in this life, no, habang tayo po ay nabubuhay. At don't worry, mga kapatid, ang timing ng Panginoon ay laging sakto, no? Hindi siya mahuhuli at hindi siya mauuna. At pag inintay at sinunod natin ang timing ng Panginoon, then everything will be beautiful. Okay po? So yun ang una na makikita natin, bakit hiningi ng Panginoong Hesukristo ang kaluwalhatian? Because it is about time, no? Because He recognized that it is the right time para luwalhatian siya at bigyan niya ng kaluwalhatian ang Diyos Ama. Ang pangalawa po na makikita nating dahilan, not only to recognize the time, but to reveal who He is. No? Nanalangin ang Panginoong Hesukristo na kaluwalhatian para ipakilala ng Diyos Ama kung sino talaga si Jesus. No? Hindi lamang sa mga Hudyo, but sa lahat ng mga tao. Okay? At hindi lamang sa lahat ng mga tao, kundi sa lahat ng kanyang mga nilalang, no? Sa langit at sa lupa. Para mas maintindihan po natin itong prayer na ito, ang sabi niya, glorify your Son, that your Son may glorify you. Ang ibig sabihin po ng salitang glory dito, no, or the glory of God, no, is the display of God's character, beauty, power, and perfection. At yan po ay makikita natin sa Ephesians chapter 3 verse 20. Sabi po doon, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Sabi doon,
He is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ganito po katindi, no, kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Panginoon. At yun po, no, ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Panginoon dito. Ito yung pagpapakita, no po, ng kanyang pag-uugali, kagandahan, no, kapangyarihan, at yung kanyang kabanalan. Na talagang walang pwedeng pumantay, no, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano naman po ang ibig sabihin ng you glorify God? No? Nakita natin yung glory of God. Ano naman po ang kahulugan ng to glorify? Ang sabi po ng isang author, to glorify means to give all the credit, to acknowledge His supremacy in all things. No? To give all the credit to Him. To acknowledge His supremacy in all things. Ang ibig sabihin niya, ibigay mo lahat sa Kanya ng kapurihan. Ibigay mo sa Kanya lahat ng karangalan. No? Wala kang aangkinin. Wala kang kukunin kahit kaunti. No? Na itong mga bagay na ito ay nangyari dahil sa akin. No. Mangyayari ang mga bagay sa buhay po natin. All because of the Lord. All because of God's power, mercy, and grace. No? Tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Tayo po ay pupunta sa langit. Tayo po ay makakaiwas sa impyerno. All because of the Lord. No? Wala po tayong kakayahan at ginawa, no po, para maranasan po natin ang mga bagay na ito. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. No? So kahit yung pinakamaliliit na bagay, no? Yung kakayahang kumain, no? Yung kakayahang uminom, no? Gawin mo yun, no? Para ipakita, no, ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ka nakakainom, kaya ka nakakakain, kaya ka nakakapaglakad ay dahil sa ikaw ay malusog, no? Magaling kang mag-alaga ng katawan. Hindi po. Ang tanging dahilan bakit nangyayari po ito sa atin, no? Ang tanging dahilan bakit natin ito naiisip, nasasabi at nagagawa, it's because of God, no? And every time you thank God for everything, you glorify Him. Niluluwalhati natin siya. Ipinapaalam natin, no po, kung sino at ano ang Panginoon sa buhay natin at kung ano ang kanyang magagawa. So, nung pinanalangin po ng Panginoong Jesucristo that you glorify me, ang gusto niya pong sabihin dito is, reveal to all the people, no, who I am. No? Sino ba ako? At dito po, kung babalikan natin itong John chapter 17, ito po ang paraan ng Diyos Ama para mag-glorify ang Diyos Anak. Ang sabi po dito sa verse 2, for you granted Him authority over all people, that He might give eternal life to all those you have given Him. Verse 3, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So may dalawa po dito, no, na kung saan ay mag-glorify ng Diyos Ama ang Diyos Anak. Una, by revealing to all the people that the source of eternal life is only Jesus Christ. Okay? Sa Panginoong Jesucristo lamang tayo magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Alam na alam po natin ang Romans 6:23, no? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang ibig pong sabihin, ang eternal life ay makukuha lang natin, no? Ang eternal life ay ibibigay lang sa atin, no? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Wala nang iba, no? Walang ibang tao, walang ibang religion, walang mayamang tao or organization ang makapagbigay po sa atin ng eternal life, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Then, ang pangalawa, na paraan ng Diyos Ama para mag-glorify ang anak. Hindi lang para i-reveal that Jesus Christ is the source of eternal life, but secondly, that God the Father sent Him. Okay?
ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanya, no? Sa Panginoong Hesukristo. Siya yung matagal nang hinihintay ng mga Israelites, ng mga Hudyong ito na tagapagligtas, na Messiah. Okay? Kaya nga kung titingnan po natin ang Philippians chapter 2, verses 6 to 11, ang sabi dito, who being in nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, ang sabi dito, God exalted him into the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So dito po, dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, dahil sa pagpapakumbaba ng Panginoong Hesukristo, dahil sa kanyang pagkamatay doon po sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay nabuhay na maguli, siya po ay itinaas ng Diyos Ama sa pinakamataas na posisyon. Na ang lahat ng mga nilalang, sa langit, sa lupa, kahit sa ilalim ng lupa, ay luluhod, at magsasabi, Jesus is Lord. Si Jesus ang Panginoon. Siya ang dapat sundin. Para daw ito sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ito po ang ibig sabihin nung sinabi ng Panginoong Kristo, glorify your Son. You reveal who He is. Ipakita mo, ipakilala mo na. Now is the time. Ipakilala mo na ako ang tagapagligtas. Na ako ang sugo mo. Ako yung Mesiyas. Na iniintay ng lahat ng mga tao. At ngayong gabi, mga kapatid, tandaan po natin, walang ibang pagkukuhanan tayo or panggagalingan ang kaligtasan natin. Maliban sa Panginoong Hesukristo lamang. Kung may ibang mga tao na nangangaral, na makukuha natin ang kaligtasan sa iba, or hindi sapat ang Panginoong Hesukristo, meron ka pang dapat idagdag. Sabihin ko po sa inyo, based on the Word of God, mali po yung turong yun. Huwag niyo pong pakinggan at huwag niyo pong sundin ang katuroang yun, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo lang ang tagapagligtas. Ang sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya mga kapatid, ito po ang paraan na ginawa ng Diyos Ama para luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo. Ipinakilala ng Diyos Ama kung sino ang Panginoong Hesukristo. Sa atin pong mga mananampalataya, pwede rin po nating luwalhatiin ang Diyos Anak sa pamumuhay po natin. Sa paano pong paraan? Kung ipapahayag natin sa lahat ng mga tao, lalo tigit yung hindi pa nakakilala sa Kanya, kung sino at ano siya sa buhay natin. Siya po ay tagapagligtas at Panginoon. Siya po ang nagkakaloob, siya po ang gumagabay sa atin. Nawayan po ang makita ng mga tao every time na nakikita nila ang buhay po natin. Na tayo po ay sumusunod, matapat na sumusunod sa Panginoon. At siya lang po ang ating inaasahan sa buhay na ito. At sa bawat accomplishment, sa bawat blessing na natatanggap po natin, nawawag natin po itong angkinin. Lahat po ay ibigay natin, itaas natin sa Panginoong Hesukristo lamang, sapagkat siya lang ang dahilan kung bakit po nangyayari ito sa buhay po natin. Okay po? So yun po ang pangalawa na dahilan bakit ang Panginoong Hesukristo ay nangaral ng kaluwalhatian. Una, to recognize the time. Secondly, to reveal who He is. And then ang pangatlo po, to reciprocate God's favor. To reciprocate God's favor. Para ibalik niya yung ginawa sa Kanya ng Diyos Ama.
Niluwalhati siya ng Ama, kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo, glorify your Son, that your Son may glorify you. Again, ang ibig sabihin po ng glorify means give all the credit, to acknowledge His supremacy in all things. So, ang Panginoong Hesukristo din, no? Dahil pinakilala ng Diyos Ama kung sino ang Panginoong Hesukristo, nung naandito ang Panginoon sa lupa, wala siyang ginawa, no? Kundi ipakilala ang Diyos Ama. Okay? Sa papaanong paraan, ang sabi po dito sa verse 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Ang ibig pong sabihin dito ng Panginoong Hesukristo, niluwalhati niya ang Diyos Ama, no, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos Ama sa kanya. So, sa madalit salita, the Lord Jesus Christ glorified the Father by fulfilling and finishing the work, no? Tuparin at tapusin ang trabaho na pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. Okay? Wala siyang kinaligtaan, no? Wala siyang nakalimutan, no? Wala siyang ipinagwalang bahala. At kahit mahirap itong kakaharapin niya, ay hindi po siya nag-quit, no? Hindi po siya umayaw. Hindi siya nagbigay ng dahilan, no, para hindi ito matuloy. Tinuloy niya. Okay? So, ngayong gabi, mga kapatid, pwede rin natin, mga kapatid, luwalhatiin ang Diyos Ama sa papaanong paraan by fulfilling and finishing His work. Sapagkat tayo po ay isinali ng Panginoon sa pagkatupad ng plano ng Panginoon sa atin. Ang plano ng Diyos sa lahat ng mga tao ay tayong lahat ay manumbalik according po sa 2 Peter. No po? Tayong lahat ay manumbalik, tayong lahat ay magsisi, no? Lahat tayo ay bumalik sa Diyos. At para mangyari po yun, tayo pong lahat ng mga mananampalataya, tayong lahat na tumanggap kay Jesus, no? Naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin, tayo po ang representative ng Ama. No? Tayo po ang representative ng Panginoong Hesukristo. Na mabibigyan po natin ng kaluwalhatian ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo by sharing the gospel. No? Hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasalita natin, but also through our lives, no? Sa pamamagitan po ng pamumuhay natin ng naaayon sa Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kumusta ang buhay po natin? Sinisikap po ba natin sa bawat araw na lumilipas, no? Or sa pagsisimula ng bawat araw natin, pinapanalangin po ba natin na nawa ang isipin natin, ang sabihin natin, at ang gawin po natin ay kung ano lang ang ipinapasabi, pinapagawa ng Panginoon. Sapagkat kung conscious po tayo na sa bawat araw na dumadating sa buhay natin, ang gagawin lang natin ay yung kalooban ng Diyos, then we are glorifying the Lord. At ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 16, our light will shine. No? Makikita ng mga tao na kumikinang ang ating buhay. Hindi dahil sa magagaling tayo, kundi dahil sa nire-reflect natin, no, yung liwanag ng Diyos sa buhay po natin. And because of that, no po, sa pamamagitan po ng paggawa natin ng mabuti, no po, ang mga tao ay ma-attract din sa Panginoon. Ang mga tao ay lalapit sa Diyos. No po? Ang mga tao ay makikinig sa aral ng kaligtasan. And they will glorify the Father. Kaya napakahalaga po ng panalangin ito ng Panginoong Hesukristo. He prayed for glory hours before He died. At nawa ngayong gabi, mga kapatid, sa pagtatapos ng buwang ito at sa pagsisimula ng panibagong buwan bukas, nawa ito po ang laging nasa puso't isipan natin. No po? Na ang bawat araw ay gugugulin natin para magbigay lamang ng kaluwalhatian sa Panginoon. Para ipakilala, no po, ang kapangyarihan, ang kagandahan, ang kabanalan ng Panginoon na naranasan natin. No? Ipakita natin ito sa mga tao sapagkat yan po ang kailangan ng ating bansa.
Yan po ang kailangan ng bawat isa sa panahon po ito. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon po ng maraming pangamba. Ang kailangan pong makilala po at magbibigay po ng katatagan sa bawat isa ay yung makilala natin kung sino ang Panginoon at pwede niyang gawin sa bawat buhay natin. Kaya kung nitong buwan ng January ay parang hindi po tayo naging conscious sa ating pong mga kilos. No? Nawa ngayon pong February at sa mga susunod pang mga buwan, gugulin natin ang bawat araw na lilipas para magbigay ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, pinanalangin niya ang kaluwalhatian to recognize that it is the right time. Mga kapatid, ngayong gabi, it is the right time, no, for us to give glory to God. Okay? Pangalawa, to reveal who He is. No po? Kaya siya nanalangin ng kaluwalhatian para ipakilala ng Diyos Ama kung sino siya, no? Na siya lang ang tagapagligtas. And then, ang pangatlo, to reciprocate God's favor, no? Para tumugon din, no, sa pabor na binigay sa kanya ng Panginoon. At nawa sa maraming pabor, sa maraming mga blessings, no, na binigay sa atin ng Panginoon. Nawa ang ating tugon, no po, ang ating reaction is to glorify the Lord, no? Which means we will give all the credit and we will acknowledge His supremacy in all things, no? Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. At tayo po ay walang sawa na magbigay ng papuri sa ating pong Panginoon. At sa pamagitan po niyan, ang mga tao po ay makakakilala sa ating pong Diyos. Okay po, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa panalangin ito, Panginoong Jesucristo, hours before He died. Panginoon, tulungan mo kami na maging conscious din sa buhay namin. Na it's time para luwalhatiin namin ang Panginoon sa buhay namin. Huwag na namin itong ipagpabukas. Huwag na kaming magbigay ng mga anumang alibis and excuses. Lord, sa panahong ito, Ikaw lamang ang pwedeng makatugon sa amin kung mga suliranin. Nawa ito po ay maihayag namin sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan at nangangailangan na maranasan ng inyong pong kapangyarihan. Sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo kami na hindi sayangin ang bawat araw na lumilipas. Nawa ito ay gamitin namin para luwalhatiin ka. Kaya, Panginoon, nawa ang salita mo na aming narinig ay nagbigay ulit ng katatagan sa aming pananampalataya. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.